Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang yung join button dito sa YouTube para makita yung exclusive perks na in-offer ko. Anyways, magsimula na tayo. Dalawa yung tao natin, so dahil dyan wala tayong specific na description tungkol sa tao tatamaan ng reading natin. Literal na general reading to, pero tingnan natin dito sa clarifier cards, baka may lumabas. Okay, alamin natin tong ano ba to, si Tom, Knight of Cups, Five of Swords, Earth Tom. Earth Tom ay Knight din yan, pero Pentacles. Beginning, ano yun? Dalawa yung Knight natin, no? Ang dating sa akin sa period na to, may iba sa inyo na maaring makita nila somewhere yung dati nilang kaaway ba, or kundi man literal na kaaway ay nakasama ng loob or hindi nila kasundo. So sa period nito maaring makita nila yung taong yon, or kung di nila makita ay mag-reconnect sila for some reason. Pero malaki chance yung makikita nila somewhere, or makasakayan sa jeep or sa tricycle, basta somewhere, or halimbawa mukhang imposible, pero halimbawa makikita nila sa picture ng common friends. Halimbawa, itong friend mo nagpicture siya, hindi nyo akalain na may common friend pala kayo, at yung common friend yun yung hindi kasundo ng iba sa inyo, or baka na-epal lang siya doon, hindi talaga sila close, pero na-epal sa picture, ano yun, napicturan siya ng di sinasadya, yung di kasundo. So ano pa? So again, matagal nang ganon yung sitwasyon. Kumbaga matagal nang nangyari yung samaan ng loob, or pwedeng kababata ng iba sa inyo to, or basta matagal na matagal na nilang di nakita yung taong to, tapos all of a sudden bigla nilang makita somewhere. Anyways, tingnan natin tong Four of Earth. Yung 4 naging 10 of Swords naman, 10 of Swords, ito 4 of Pentacles. Ayan. Ito, double 4 naman yun. Mulit ang mga number,
Double 10, oh. Double 4 na, double 10 pa. So, ano pag ganyan? So, more like either may ending na maaaring mangyari o pag level up ng something like progress. Maganda kung ano, i-clarify natin to. I mean, dagdagan natin other information kasi feeling ko ba kulang sa info. Oh. Ano to? Nasa dikit dun sa kanina. Okay? Hindi magkarugtong yung kwento dun sa naunang card yung may hindi kasundo yung iba sa inyo, diba? Hindi sila dugtong. Okay? Ibang senaryo to. So, dito ibang senaryo ang dating sa akin. May ending, diba? Or progress. More like good change. May good change na paparating. Ano siya at first medyo traumatic. Kasi sino ba may gusto ng change, di ba? Pero ang dating nung in-embrace tong change, nagkaroon ng improvement. So, improvement, solution, transition, promotion. May kinailangan i-let go yung iba sa inyo for some reason. Na para bang nung ni-let go, nagkaroon ng reward. Or nagmukha siyang blessing in disguise. Na nauna muna yung lungkot, after ng lungkot, naging masaya naman. Pero malaki din ang chance ng relocation. Ewan ko, na-relocate yung iba sa inyo for some reason. Sabihin natin dahil sa work, o kaproblema sa inuupahan, lumipat ng ibang bahay, ibang apartment. So, case to case basis. Pero, relocation, traveling, posible dito. So, ayaw nila umalis. Parang ganun Ayaw nila umalis sana sa department or sa tinutuluyan nilang place. Pero, kinailangan. So, nung karoon nga ng change, nung nagkaroon ng improvement, na para bang mapapaisip yung tao na buti na lang pala in-embrace yung change kasi maganda pala yung naging result, ganon. Mas maganda sa luma or dating sitwasyon. Kasi pwede rin tong nilet go nila yung someone na attached sila masyado dun, kaya lang toxic in a way na walang reciprocation ng feelings. Ngayon nung nag-let go sila, doon nagkaroon nga ng improvement, lumanga ang pakaramdam nila.
gumanda ang sitwasyon na meron sila. Doon nagkaroon ng clarity. But anyways, di ba tayo? Itong Nine of Earth. Ano to? O, Nine of Pentacles. Ito, Page of Cups naman, o. Page of Cups. Two of Pentacles. Page ulit. Pero this time, Pentacles. Marami ang ulit na ano, no, card. So, ano to? Nine of Pentacles. That's for a page. So, ang dating sa akin sa period na to, may mga tao, okay, probably someone na mas bata sa iba sa inyo na pwedeng makatulong in times of crisis. So, anak siguro, case to case basis, halimbawa, in times of crisis, kung may anak yung iba sa inyo at nagtatrabaho, baka magbigay siya ng pera at makatulong sa mga gastusin, o baka magkapera yun nga, yung anak, at share sa iba sa inyo kung may anak, kung sakali man na nagtatrabaho na yun. Kasi may comfort kasi tayo, satisfaction dito. So, more like, yun nga, may magbibigay ng pera, pero dalawa page eh. More like sa anak, or someone younger, baka kapatid. Baka nagkapera yung kapatid, nag-share. Kapatid eh. Mas batang kapatid. Kasi kalokohan naman kung kaibigan, no? Pwede rin, pero mukhang malabo eh. Ba't naman siya magbibigay? Hindi naman niya obligasyon. So, more like kapatid or anak. O baka husband to or wife na nagkapera. Kasi ito of earth tayo na para bang ganda yung takbo ng kapalaran para sa taong to. Kasi na-balance niya yung mga priority niya sa buhay. So, therefore, karoon siya ng reward. Diba? Reward, award sa effort niya. So, again, nasaan natin to Nine of Earth. Pag ganyan, Nine of Pentacles. May kinalaman siya sa comfort, satisfaction, or nagkapera. Kasi ano siya eh, parang satisfied sa pera niya. So, baka nga nagkapera, extra money. Pero again, hindi sa sariling effort, kundi may nagbigay. Kasi may mga tao dito eh, dalawang page. So, doon nga nanggaling. More like doon nanggaling sa someone younger. O baka nagkatrabaho na yung anak, or na-promote, or nagkapera yung karelasyon na mas bata. So, applicable lang to kung may karelasyon na mas bata. Maganda siguro kung ano, clarify natin to, di ba? Pwede rin itong may nagbayad ng utang. Di ba?
someone younger na may utang, or nagbayad ng upa kung may paupahan, kasi case to case basis or ayun nga, nagbayad ng utang, or pwede rin naman to galing sa kakilala o friend. Kung sakaling tinulungan ng iba sa inyo in times of crisis, magpapasalamat siya. So, paano magpapasalamat? Ay magbibigay ng pera, o ibibigay niya yung tulong na ibigay ng iba sa inyo. Parang balik utang na loob. Maganda kung clarify na nga lang natin to. Ano bang ibang information dito para masabi natin kung saan ang galing yung pera? Sino tong someone younger? O may anak nga dito, child. O younger talaga, child Stars. Bear. Ito, pwedeng nanay. Nanay, anak. Ano tong star? Material na blessing. Maraming source na pwedeng pagmulan kasi marami yung star. Pwede rin naman tong pinadala gamit ang technology. Mga app na pwede sendan ng pera. So yun, anak, nanay. Pero mas bata sa inyo pwedeng nanay, baka anak na nanay na o kapatid na nanay na. O anak na boss, manager, o anak na nasa health field. Ito magiging science, nutritionist, doktor. Pero malaki chance talaga anak ulit page kasi anak ulit So para lang to sa mga may anak na may trabaho. O anak na matangkad, mataba, or mabuhok, balbon siguro. So, kaya malaki chance anak or kapatid na may anak na nanay na, kapatid na nanay na, or kakilala na nanay na. Kasi case to case basis, kung yun nga may utang sa inyo yung ganon babae, may anak, di magbabayad na siya ng utang, or halimbawa tinulungan ng iba sa inyo tong babaeng to na may anak dati pa, ngayon magbibigay siya ng parang utang na loob, bayad utang na loob.
So, kung ano yung binigay ng iba sa inyo sa taong to na nangangailangan dati, ibabalik niya ngayon. Yung period, yan eh. Parang ano siya, manlilibre. O may pa-thank you ba? Ganon. O biglang babait. Anyways, dito na tayo sa Queen of ayan ba to? Queen of Wands. Anong meron dito? Hindi siya dugtong-dugtong, no? Rumble-rumble yung scenario na na-pick up natin dito. Oh! Ba't mayroong ano dito, oh? 5 of Wands sa dulo to. Nag-aaway, oh. So, ano to? Queen of Wands, no? Ito naman, Ace of Swords. Ito to. Ito, 10 of Pentacles. 5. Bakit nagkaroon ng 5 of Wands doon? Anyari. Nag-drama. Nagkaroon ng ano dito. Drama o gulo? Ano kaya na to? Teka. Medyo na-confuse din ako sa part na to. Ito kasi papamilya to eh. Baka mapaaway ang iba sa inyo. Kasi ito siya, more like kadugo or kasama sa bahay or kapamilya ng asawa, kadugo ng asawa. Kung di nyo sariling pamilya, kadugo to, baka kapamilya ng asawa o kadugo ng asawa or kasama sa bahay, loob ng bahay. Ayun o, nag-away. Sorry, babae yun. Babae yung makakaaway ng iba sa inyo regardless kung babae o lalaki yung nanonood. May Ace of Swords tayo. So more like ang pinagawayan ay through communication, misunderstanding, pwede, gossip, criticism, ano pa ba pag ano, or baka may nasabi siyang insight or truth. So case to case basis, pero again parang ano eh, may nasabi siya na yun ang naging cause bakit nag-away dito. So again, pwedeng ano ba yung mga sinabi ko, nakalimutan ko na, gossip, truth, insights, criticism, basta tingin ko opinion niya or sinabi niya na pwedeng pagmula ng gulo dito. So pwedeng mother-in-law to, sister-in-law,
Kasi kasama sa bahay. Pwede rin ganon. O sariling mother, sariling kapatid. Pero babae eh. Kadugo, kapamilya. Anyways, 25 minutes na pala to. Hindi ko na to lalabas. Ilalabas ko pa ba to? Sige na nga. Basahin ko na lang tong part na to. Kasi, masyado na mahaba yung oras natin. 25 minutes na, oh. Kukuha lang ako ng 3. Kunin nyo lang yung info. Nasa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to or prediction para sa period na to. So sabi, embrace what destiny has in store for you. Honor your loved one, and you will notice your relationship becoming stronger. At ang huli, recognition. The divine will help you recognize signs and miracles. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.